Ang buhay, kapag pagod ka na, pero may pangarap ka pa rin. A quiet talk for people who want more, pero ubos na ang energy. Minsan, tahimik ang paligid, pero ang ingay ng isip mo. May pangarap ka. Alam mo yon. Hindi maliit, hindi biro. Pero pagod ka. Hindi yung pagod na kulang lang sa tulog, yung pagod na kahit nakahiga ka na, parang may mabigat pa ring nakapatong sa dibdib mo. Sinasabi mo sa sarili mo, bukas na lang, pag may time na, pag okay na lahat. Pero ang totoo, ang daming bukas ang lumipas. At ikaw, nandito pa rin. Scrolling, nanonood, tahimik, pero frustrated. Hindi dahil wala kang pangarap, kundi dahil hindi mo na alam paano magsisimula. Kung ganito ka ngayon, hindi ka nag-iisa at hindi ka tamad. 1. Hindi ka tamad, na-overwhelm ka lang. Sa kultura natin, kapag hindi ka gumagalaw, ang bilis ng label. Tamad, sayang ka sana, ang galing mo sana kaso. Pero ito ang totoo na bihirang sabihin. Minsan, hindi tayo tamad. Natatakot lang tayo sa bigat ng gagawin. Kapag masyadong malaki ang goal, automatic umaatras ang utak. Gusto mong mag-ipon, magpapayat, mag-aral ulit, magnegosyo, mag-migrate, magbago ng buhay. Pero sabay-sabay lahat. Parang buong future mo sabay humihila sa'yo. Tapos, breadwinner ka pa. May umaasa, may bills, may comparison pa sa social media. Nakikita mo, kabatch mo may bahay na. Pinsan mo nasa abroad. Kaibigan mo may business na. Ikaw, pagod, tahimik, tumatakbo lang para makasabay. Hindi ka tamad. Nadurog lang ang energy mo sa daming iniisip. 2. Bakit mas pinipili ng utak ang phone kaysa pangarap? May dahilan kung bakit imbes na gumawa ka, bigla ka na lang nagtitiktok. Hindi ka mahina. Biology yan. Kapag ang isang task sobrang laki, walang malinaw na ending, may chance ng failure. Sinasabi ng utak, delikado, masakit, iwas tayo. Kaya ibinibigay sa iyo ang madali. Videos, Netflix, tulog, distraction, comfort muna, survival mode. Lalo na kung sanay ka ng mag-sacrifice para sa pamilya, unahin ng iba, magtiis ng tahimik. Hindi ka tinuruan kung paano unahin ang sarili mo nang hindi nagigilty. Kaya kahit gusto mong umangat, may parte sa iyo na pagod na pagod na. 3. Ang tunay na problema, masyadong malaki ang starting point. Dito tayo madalas sumablay. Hindi dahil hindi ka consistent, kundi dahil ang expectation mo sa sarili mo sobrang taas agad. Halimbawa, mag-iipon ako. Iniisip mo agad lahat ng luho na mawawala. Mag-e-exercise ako. Iniisip mo agad 5 a.m. runs araw-araw. Mag-aaral ako. Iniisip mo agad whole course, whole life change. Sino bang hindi tatamarin dyan? Pero isipin mo ito. Walang taong nagbago ng buhay sa isang malaking talon. Lahat yan nagsimula sa maliit, sa halos nakakahiya sa liit. Isang desisyon, isang galaw, isang araw. Hindi dramatic, hindi Instagrammable. Pero, totoo. 4. Liitan mo hanggang hindi nakakatakot. Kung gusto mong magsulat, huwag libro ang isipin mo. Isang pangungusap lang. Kung gusto mong pumayat, huwag katawan ng iba ang target. Isang lakad lang ngayon. Kung gusto mong mag-ipon, huwag agad financial freedom. Isang maliit na halaga lang muna. Sa Pinoy mindset, parang nakakahiya ang maliit. Pero ito ang sikreto. Ang maliit na ginagawa araw-araw
ay mas malakas kaysa sa malaking plano na hindi nasisimulan. Hindi mo kailangan ng motivation. Kailangan mo ng panalo kahit maliit. Kasi, ang utak, kapag nanalo, gugustuhin ulit. 5. Huwag umasa sa lakas ng loob. Mag-set up ka ng system. Hindi ka mahina ang willpower. Lahat tayo ay nauubusan. Kaya huwag mong ibase ang pagbabago sa mood mo. Gawing madali ang tamang choice. Ilapit ang sapatos. Ilayo ang phone. Isulat na ang gagawin. Ihanda na ang kailangan. Parang OFW mindset. Hindi araw-araw ganado. Pero may routine. May sistema. May dahilan kung bakit tumatagal. Ang sistema ang bumubuhat sa iyo kapag wala ka ng energy. 6. 2 minutes lang. Walang hero moment. Ito ang pinaka-underrated na totoo. Ang pinakamahirap ay magsimula, hindi magpatuloy. Kaya lokohin mo ang sarili mo. Sabihin mo, 2 minutes lang, tapos na. Magbasa ng isang page, maglinis ng isang sulok, mag-ipon ng isang maliit na amount. At madalas, pag andun ka na, itutuloy mo na rin. Hindi dahil strong ka, kundi dahil gumalaw ka na. 7. Hindi mo kailangan ng perpektong buhay. Kailangan mo lang gumalaw. Maraming Pinoy ang pagod dahil feeling nila kailangan munang maging ready. Pero walang ready-ready. Magsimula lang. Yung mga hinahananghaan mo, natakot din yan. Napagod din. Gusto ring sumuko. Ang kaibahan lang, may isang araw na gumalaw pa rin sila kahit ayaw. Kung pakiramdam mo ngayon ay maliit ka, nahuhuli, pagod, at parang wala ng spark, hindi pa huli. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo ngayon. Isang maliit na galaw lang. Parang apoy, hindi biglang lumalaki. Pinapakain. Tanungin mo ang sarili mo ngayong gabi. Ano ang isang maliit na kaya kong gawin bukas? Kahit pagod ako. Yun lang. Doon nagsisimula ang lahat. Kung nagustuhan mo ang video na to, subscribe na sa Aral Yaman TV para sa tuloy-tuloy na pag-unlad. Hanggang sa muli, mga kaaral!